Marami sa atin na nagtatanong kung anong magiging mitsa ng pagsabog. Sa totoo lang, walang nakakaalam ng sagot. Pero bakit natin ito iniisip? Bakit pumasok ang ganitong kaisipan sa marami sa atin? Dahil hindi normal ang mga nangyayari. Walang nag-iisip ng ganito noong 2005. Kaya, anong nagbago? Bakit parami sa atin ang nag-iisip ng ganito? Bakit natin iniisip na ang buong kanluran ay bumabagsak sa kaguluhang sibil at ganap na kaguluhan? At walang mas magandang halimbawa kaysa sa United Kingdom. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Alam niyo naman, si Henry Nowak, isang batang puti, ay pinatay ng isang lalaking Sikh. Uulitin ko lang dahil umiinit na ang mga pangyayari. At kritikal ako sa paraan ng pagtugon ng ilang miyembro ng komunidad ng Sikh. Pero mas maayos pa rin ang kanilang asal kumpara sa asal ng ilang miyembro ng ibang komunidad, halimbawa. Buong puso nilang kinundena si Vikram Tejwad, ang pumatay kay Henry Nowak. Pero sa parehong panahon, pakiramdam nila at nagrereklamo na parang sinisisi silang grupo, kahit hindi naman talaga. At kaya nga hinihikayat ko sila na huwag tahakin ang landas na tinahak ng mga Muslim noon. Maintindihan mo ang mga katutubo ng Britanya, Pransya, Alemanya, Kanada, Australia. Nangyayari ito kahit saan at sabay-sabay sa iba't ibang lugar. Dahil dito, iniisip ng lahat kung saan tayo patungo. Kaguluhang sibil ba ang kasunod? Kaya basahin niyo ang sitwasyon, mga pare. Basahin niyo ang sitwasyon. Lahat naniniwala. Ako mismo ay buong pusong naniniwala. At na-tweet ko ito kahapon na naiintindihan natin na ang mga Sikh ay kulang sa representasyon pagdating sa krimen. Tingnan niyo ito. Ang mga Sikh ay halos 1% ng populasyon ayon sa 2021 census. Pero 0.6% lang sila ng populasyon sa mga bilangguan sa England at Wales. Sa tingin ko, ito ay walang nagsasabing kriminal ang mga Sikh. Kahit may ilang tao sa Canada na nagsasabi nito, kahit baligtad ang stats doon. Pero dito sa UK, maayos ang naging kalagayan ng mga Sikh. Ang mga Sikh ay naging mabuting bahagi ng UK. Sila ay naging huwarang minorya. Pero ang UK ay patungo na sa yugto, kung saan aalisin na nila ang lahat ng espesyal na pribilehiyo. Lahat ng espesyal na klase. Wala nang magiging protektadong klase. Isa na lang ang batas para sa lahat ng mamamayang British. Kung gusto mong maging normal na mamamayang British, sundin mo ang batas ng Inglaterra. Lahat yan ang sinasabi, walang espesyal na pribilehiyo. Pero kahit ganon, nagrereklamo pa rin sila. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ito ang tamang pagbasa sa sitwasyon. Gusto mo man o hindi, mawawala na ang mga espesyal na pribilehiyo sa inyo. Hindi mahalaga kung sino ka. Naawa ako sa Sikh community dahil isang insidente lang, agad silang pinagbabantayan. Pero kailangan talaga yon. Kung may nagawang masama ang isang Hindu, na mas mababa pa sa listahan ng populasyon sa kulungan, tingnan mo ito. Ang mga Hindu ay 1.7% ng populasyon pero 0.4% lang sa bilang kay 3 beses kulang sa representasyon. Samantalang, ang mga Muslim ay 3 beses sobra sa representasyon. At karamihan ng mga problema na nakikita natin sa kanluran, pasensya na, pero karamihan dito ay dulot ng mga taong sumusunod sa Islam. Hindi lahat, pero alam mo na, base sa estadistika. Kaya ang isang karaniwang Briton, hindi niya iniintindi kung yung lalaking may balbas ay Muslim o Sikh. Wala silang pakialam doon. Sawa na sila. Hinihikayat ko ang Sikh community na kusang isuko ang kanilang kirpan. Sabihin ninyo, oo, alam naming nagbabago ang mundo. Tapos na ang panahon ng mga espesyal na pribilehyo. Pero hindi. Ang mga MP ng Sikh ay sumulat ng napakahabang liham. Hindi talaga nila pinagtatanggol ang pamilya. Kinukondena nila ang ginawa at buong suporta at pakikiisa sila sa pamilya ni Henry Nowak. Sige, gayunpaman, nag-aalala rin sila na baka sila ang sisihin bilang isang grupo. Muli, mali ang ganitong pagbasa sa sitwasyon. Walang sinisisi sa Sikh community sa nagawa ng isa. Ang hiling lang ay ipagbawal ang kirpan. Tingnan mo naman ito. Sa lahat ng ito, sa panahong natural lang na matindi ang nararamdaman ng mga tao, inihikayat namin ang lahat na huwag hayaang paghiwalayin ng ginawa ng isang mamamatay tao ang mga komunidad o magdulot ng galit laban sa mga inosenteng tao. Nakikidalamhati ang Sikh community sa nararamdaman ng bansa. Nakikiramay kami kay Henry Nowak. Mas maganda ang liham na ito kaysa sa Sikh Council. Si Jas Atwal ang nag-post nito at may nais siyang iparating. Pakinggan natin siya.
Ako si Abdul Qadir. Maraming salamat po, Ginoong Tagapagsalita. Nalulungkot ako sa pagkamatay ni Henry Novak at taos puso ang pakikiramay ko sa kanyang pamilya na lalo pang pinahirapan ng pulis. Maling pagposas kay Henry dahil naniwala sila sa kasinungalingan ng marahas na mamamatay tao. Kasinungalingan ng marahas na mamamatay tao na inalisan si Henry ng dignidad sa masakit niyang huling sandali. Hindi na dapat itong maulit. Kailangan ninyong makita ang pagkakaiba mga pare. Libu-libong Britanikang babae, posibleng daan-daang libo, ang ginahasa o inakit. Nasira ang buhay nila dahil sa gang ng British-Pakistani Muslim. Pero sa tingin ko, wala pa akong nakitang Muslim na MP na nagpapakita ng ganitong pakikiisa sa mga babaeng yon dati. Lagi nilang sinasabi na sila ang biktima. Kaya kakaiba talaga ito. Sa ngayon, ayos naman. Pero kailangan maintindihan ng mga Sikh. Huwag ninyong gawing tungkol sa inyo ito. Huwag ninyong gawing tungkol sa inyo ito. Maraming bansa, tulad ng sa Kanluran at Gulpo, na hindi pumapayag magdala ng kirpan. Bakit ninyo pa rin pinipiling pumunta, manirahan, at magtrabaho ron? Pinayagan ito ng UK sa espesyal na mga kalagayan nang maramdaman nilang ayos lang. Ganon silang pagpaparaya nun. Ngayon, nauubos na ang pagtitiis dahil sa malinaw na dahilan, hindi dahil sa inyo. Maaring ito na ang huling dagok. Pero masisiguro ko sa'yo, hindi gagana ang estratehiyang ito. Wala na ang mga lumang panahon ng pagpapalubag loob, gusto mo man o hindi. Kaya kung gusto mo maging bahagi ng lipo ng Briton, kailangan mo sumunod sa karamihan ng lipo ng Briton. Ang sinasabi nila, isa lang ang batas para sa lahat. Walang espesyal na pribilehiyo. Pero Ginoong Tagapagsalita, nakakainis din na ang mga tulad ng Reform, Restore at ang Dulong Kanan ay nagpasya na gawing pampulitika ang sakit ng mga tao. Inaatake ang komunidad ng Sikh dahil sa pagsusuot ng kirpan at gustong ipagbawal ito kahit na hindi naman dinamit ang kirpan sa marahas na pag-ataking ito. At nagpasya silang gawing scapegoat at isakripisyo ang buong komunidad dahil lang sa ginawa ng isang marahas na mamamatay tao. Napakasama niyan. Buli, teka, sinasadya ba nilang hindi intindihin ang argumento? Ang argumento ay walang espesyal na pribilehiyo para kanino man. Bakit hindi natin payagan ang mga tao na magdala ng baril? Dahil hindi naman lahat ay mamaril ng tao. Yan daw ang lohika sa Amerika. Hindi naman lahat ay mamaril ng tao. Kung gawing legal ito at payagan isuot, kakaunti lang ang gagamit. Karamihan ay hindi gagamit at hindi yon ang argumento. Ang argumento ay kung bawal magdala ng sandata sa isang grupo, dapat hindi ka rin payagan. Bigyan mo rin sila ng kasaysayan. Dapat kang idaan sa tagapangulo, hindi sa kabilang panig ng kapulungan. Huwag nating hayaang masabi na nakita natin sila at tayo'y lalaban sa kanila. At hayaan ninyong magbigay din ako ng maikling aralin sa kasaysayan. Daan-daang libong sundalong Sikh ang matapang na lumaban kasama ng mga sundalong Briton. Maraming salamat po. Naiintindihan ko yan, ayos lang yan. Kaya karamihan ng mga puting Briton din, sa totoo lang, karamihan ng mga lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig para sa Britanya ay mga puting Briton. Dapat din silang payagang magdala ng baril. Pero parang hindi naman yan konektado. O may ibig sabihin? Sa dalawang bigmaang pandaigdig, 10,000 ang nagbuwis buhay nang may dangal suot ang turban at kirpan. Oo, sa isang war zone, pinapayagan ka. Ayos lang na magsuot ka ng kirpan. Kaya anong katiyakan ang maibibigay ng aking kagalang-galang na kaibigan, ang Home Secretary, sa komunidad ng Sikh na parehong nabigla at nahihiya sa malupit na pagpatay na ito at natatakot sila para sa kanilang karapatang malayang at mapayapang isagawa ang kanilang pananampalataya. Isagawa ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdadala ng kutsilyo. Sige, kaya si Shaban Mahmud, wala tayong inaasahan na mas maganda mula sa kanya. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Kaugnay sa mga paghihigpit sa mga kutsilyo, may mga panawagan na limitahan ng karapatan ng mga Sikh na magdala ng kanilang seremonyal na kutsilyo, ang kirpan. May panawagan na limitahan ng karapatan ng mga Sikh na magdala ng kirpan, ang seremonya nilang kutsilyo na isa sa 5 banal na sagisag ng kanilang pananampalataya. Ang Offensive Weapons Act ng 2019 na ipinasa sa ilalim ng nakaraang kamahalaan. Dililinaw nito ang isang bagay na matagal nang umiiral. Nangyari lang ito. So why were they living in the UK without the kirpan before 2019? Existing legal protections in relation to long kirpans.
This included extending defences so that kirpans can be lawfully possessed for religious reasons and used in religious and ceremonial contexts. But let me be clear. Carrying a knife for the purpose of religious observance is one thing. Using it, as so tragically occurred in this case, is quite another. Isa itong kasuklam-suklam na gawain, isang krimen na napakabigat, at ito ay paparusahan ng pinakamabigat na parusa. O ito na naman ang labor. Kilala silang hindi magaling magbasa ng sitwasyon, gaya na makikita sa bagong survey nila. Pero may ipapakita ako sa'yo. Ito ang lahat ng mga bansa na nagbawal sa kirpan. Denmark, Pransya, Italia, Sweden, sa India, pinapayagan sila basta napapailalim sa ilang patakaran sa seguridad. Kaya sa India, UK, Canada, Australia, US, palaging ang mga Anglo na bansa. Bukod sa India, na isang bansang ninuno, palaging ang mga Anglo na bansa ang gustong gumawa ng higit pa sa kailangan. Pero tingnan mo ito. Mga bansa tulad ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman ay mahigpit na nagbabawal o nililimitahan ng kirpan ayon sa batas ng armas. Maraming Sikh ang naninirahan doon. Hindi ito laban sa Sikh, kaya dapat nilang maintindihan ito. Nagbabago ang mundo sa paligid ninyo. Sumama kayo sa lumalakas na right-wing o konserbatibong kilusan o maiwanan kayo o manatili kayo sa mga bagitong nasa dulong kaliwa na ito. Paliliit na ng paliliit ang bilang nila. Hindi na sila magkatakda ng mga patakaran sa hinaharap. Hindi na mangyayari yon. Kaya medyo nakakahiya yon para sa komunidad ng mga Sikh. At umiinit na ang mga pangyayari sa Southampton. Gagawa ko ng isa pang video tungkol dyan. Talagang umiinit na ang mga pangyayari. Hindi ako sigurado. Hindi ko sinasabi na ito na ang magiging myth siya at magbabago na ang lahat. Hindi ko alam dahil wala talagang nakakaalam. Pero mukhang papunta na talaga sa ganung direksyon ang mga bagay na ito.